Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 1, Week 7. Ang ating paksa ay pagbibigay ng nais ipabatid ng author, babala. Magandang buhay mga bata! Kumusta kayo? Noong isang linggo, marami tayong araling natutuhan. Maaari ba ninyong ibahagi ang ilan sa inyong mga natatandaan? Tingnan ang larawan. Mga bata, mayroon tayong larawan ng isang hagdan. Nakakita na ba kayo ng hagdan? Saan natin ito madalas makita? Ano-ano ang mga bagay na nakikita ninyo sa hagdan? Mga bata, kapag nagawa ninyo ang bawat gawain sa araw na ito, ay makukuha ninyo ang mga laruan na nasa hagdan. Sa pinakaitaas na bahagi nito ay may unat. Kapag narating ninyo, iyon ay makakapagpahinga kayo ng ilang minuto. Handa na ba kayo? Gumawa kayo ng pangungusap gamit ang mga salita sa ibaba. Bagyo, malakas na hangin, baha, pinsala, marahas. Sa tuwing anong panahon ninyo naririnig ang mga salitang ito? Mga bata, dahil sa nagawa natin ng mahusay ang unang pagsubok, maaari na nating kunin ang bola sa hagdan. Mga bata, sa araw na ito ay magbabasa tayo ng teksto. Subalit, bago iyon, ay bigyan muna natin ng kahulugan ang sumusunod na salita. Tukuyin ang kasing kahulugan ng salitang may salangguhit. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ayon sa Pag-asa, may malakas na bagyong darating sa ating lugar sa araw ng Martes. A. Lindol. B. Masamang panahon. C. Pista. Tama, ang sagot ay letrang B. Masamang panahon. Nagbabala ang Pag-asa na kailangang mag-ingat at maghanda ang lahat sa paparating na bagyo. A. Mag-ingat. B. Magsaya. C. Maghanda ng pagkain. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Maghanda ng pagkain. Nabanggit ng Pag-asa na maaaring bumaha sa ilang lugar sa Metro Manila. A. Libreng tubig. B. Pag-apaw o paglawak ng tubig sa paligid. C. Paglalim ng tubig sa ilog. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Isa sa mga dahilan kung bakit may baha ay ang pagtatapon ng basura sa kanal. A. Mga bagay na hindi kakailanganin at hindi na nararapat gamitin. B. Mga bagay na nabibili sa palengke. C. Mga bagay na kinakain. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Mga bagay na hindi na kakailanganin at hindi na nararapat gamitin. Ang tungkulin ay kakabit ng karapatan. A. Nais gawin. B. Masamang gawain. C. Nararapat gawin. Letrang C. Nararapat gawin. Mga bata, maaari na ninyong makuha
ang ikalawang laruan sa hagdan, ang robot. Ating basahin ang tekstong ito na pinamagatang ang bagyo. Isang masamang panahon na mayroong isang pabilog ng marahas at malakas na hangin at may dalang mabigat na ulan ang bagyo. Karaniwang daan-daang kilometro o milya sa diameter ang laki nito. Ang pagkakaroon ng maraming bagyo ay maraming epekto ng climate change o pagbabago ng klima. Kadalasan, nagdudulot ito ng sakuna, gaya ng pagguho ng lupa, pagbaha, pag-apaw ng ilog, pagtaas ng tubig sa dagat, at iba pa. Sa nagdaang mga taon, ilang malalakas na bagyo na ang pumasok sa ating bansa na nakapaminsala ng mga ari-arian at kumitil ng maraming buhay. Lahat tayo ay may magagawa upang maiwasan ang sobrang pinsala dulot ng bagyo. Kailangang iwasan ang pagputol ng mga puno sa kagubatan, pati na rin ang pagtatapon ng mga basura sa kanal at estero. Panatilihin din ang kalinisan ng paligid. Pinakamainam din kung magtatanim tayo ng mga puno at halaman sa ating mga kapaligiran. Ngayon naman mga bata ay ating gawin ang susunod na pagsubok. Kapag natapos natin ito ng may kahusayan ay ating makukuha ang ikatlong laruan sa hagdan, ang manika. Ano kaya ang nais ipabatid ng author sa tekstong ang bagyo? Ano ang bagyo ayon sa teksto? Gaano kalakas ang karaniwang bagyo? Bakit nagkakaroon ng maraming bagyo? Ano-ano ang mga sakuna na maaaring itulot ng bagyo? Sino ang dapat kumilos upang maiwasan ang pinsala ng bagyo? Ano-ano ang dapat gawin upang maiwasan ang pinsalang dulot ng bagyo? May naiisip ka pa bang mga bagay na maaari mong gawin upang pangalagaan ang kalikasan? Ano-ano pang babala ang naririnig o nababasa mo na may bagyo? Saan mo ito naririnig o nakikita? Upang mabawasan ang epekto ng bagyo, narito ang mga dapat gawin. Nais kong lagyan ninyo ito ng bilang ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Pagkatapos ng bagyo, hintayin ang anunsyo ng awtoridad na ligtas nang bumalik sa tahanan. Bago ang bagyo, suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Habang may bagyo, manatiling mahinahon sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Narito ang mga tamang sagot. Dahil sa nasagot ninyo ang mga katanungan na may kahusayan, makukuha na natin ang teddy bear. Gumawa ng balita tungkol sa napanood na video. Gayahin ang inyong paboritong newscaster sa pagbabalita at pagpapaabot ng babala at kung ano ang dapat gawin upang maiwasan ang sakuna. Narito ang video link. Para naman sa ikalawang pangkat, teacher ako. Gumawa ng talata tungkol sa napanood na video. Bigyan ng diin ang mga babalang nabanggit sa video at iugnay dito ang mga dapat gawin upang maiwasan ang tiyak na sakuna. Basahin ng may talas ang inyong ginawa.
Ikatlong pangkat, maglista ng 3 mga babala at ang mga dapat gawin upang makaiwas sa sakuna. Ihayag ito sa inyong kaklase ng paawit. Narito ang rubrics na gagamitin sa pagmamarka ng inyong gawain. Suriin ang babala sa ibaba. Bawal magtapon ng basura dito. Ano ang ipinahihiwatig ng babala? Paano mo nasabi na ito ang nais nitong ipahiwatig? Paano mo malalaman kung ano ang nais ipahiwatig ng babala? May katumbas ng 1 star ang bawat tamang salitang inyong maibibigay o maisasagot. Suriin ang mga pangungusap. Tukuyin kung ano ang nais ipabatid ng author sa bawat babala na karaniwang makikita sa paaralan. Isulat sa iyong sagotang papel ang iyong sagot. Nakatutulong ang pagsusuot ng face mask na papagali ng pagkalat ng virus para maprotektahan ang mga may sakit at ang mga tao sa paligid. Mainam na isuot ang face mask bilang proteksyon laban sa pagkuha o pagkalat ng COVID-19 at iba pang sakit. A. Pumili ng face mask sa tindahan. B. Magsuot ng face mask bilang proteksyon sa pagkalat ng sakit. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang B. Ang pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan ay isa sa mga maaambag natin sa kalikasan. Pagpapakita rin ito ng pag-iingat at pagpapahalaga natin sa kapaligiran. A. Itapon ang basura sa tamang lalagyan. B. Maglagay ng basurahan sa lahat ng sulok ng paaralan. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Ang pagtawid sa tamang tawiran o pedestrian lane ay pagsunod sa batas trapiko at pagiging disiplinado. Ito rin ay para sa iyong kaligtasan at kaligtasan na rin ng mga motorista sa daan. A. Tumawid sa tamang tawiran o pedestrian. B. Maging masaya sa pagtawid sa tamang tawiran o pedestrian. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Tumawid sa tamang tawiran o pedestrian. Ipinagbabawal ang pag-iingay sa paaralan dahil may mga batang nag-aaral dito. Maaapektuhan ang kanilang pagkatuto kung maingay ang paligid nila. A. Bawal dumaan sa silid-aralan kapag may mga batang nag-aaral. B. Bawal mag-ingay sa loob ng paaralan. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Ang paglalakad ng marahan ay pag-iingat din sa iyong sariling kaligtasan. Maaari ka kasing madulas at mabagok ang ulo kung ikaw ay tatakbo. A. Maglakad ng marahan upang maging matalino. B. Maglakad ng marahan upang tiyak ang kaligtasan. Tama, ang sagot ay B. Maglakad ng marahan upang tiyak ang kaligtasan. Para sa inyong takdang aralin, pumili ng isa sa mga babala na nasa ibaba. Isulat sa sagutang papel ang iyong gagawin tungkol dito. Ang paglangoy sa ilog ng walang patnubay ng nakatatanda sa atin ay mapanganib. Bawal pumitas ng bulaklak sa hardin. Para sa ikalawang araw, ang ating paksa ay pagtukoy sa paksa, pangunahing ideya at sumusuportang detalye, ulat panahon o pangyayaring pangkalikasan sa bansa. Magandang buhay mga bata! Kumusta kayo? Pinag-aralan natin kahapon ang pagbibigay ng nais ipabatid ng author. Maaari ba ninyong ibahagi ang ilan sa inyong mga natatandaan?
Ano ang nasa larawan? Mahusay, ito ay isang kabayo. Nakakita na ba kayo ng kabayo? Saan natin ito madalas makita? Ano ang tawag sa sasakyan ng mga tao na ginagamitan ng kabayo? Mga bata, ngayong araw ay sasakay tayo sa kabayo. Nais ba ninyong sumakay dito? Ngunit, bago tayo sumakay, ay nais ko munang alisin ninyo ang mga balakid sa daraanan patungo sa ating silid-aralan. Handa na ba kayo? Mga bata, ngayong araw ay sasakay tayo sa kabayo. Nais ba ninyong sumakay dito? Ngunit, bago tayo sumakay, ay nais ko munang alisin ninyo ang mga balakid sa daraanan patungo sa ating silid-aralan. Handa na ba kayo? Balikan natin ang tekstong inyong binasa kahapon. Gamit ang mga salitang makikita sa tekstong ang bagyo, piliin sa loob ng kahon ang kasalungat o kabaliktarang kahulugan nito. Malakas, malaki, masama, kumitil, malinis. Ang mga pagpipilian ay marumi, mahina, bumuhay, maliit, mabuti. Gamit ang mga salitang nasa teksto at ang kasalungat nito, bumuo kayo ng pangungusap na tungkol sa iyong sariling karanasan. Halimbawa, noong panahon ng bagyong Yolanda ay malakas ang hangin. Nang nawala na ang bagyo ay mahina na ang hangin. Mga bata, suriin natin ang mga salitang nasa ibaba. Magbigay kayo ng mga salitang may kaugnayan dito. Magbigay ng 3 salitang may kaugnayan sa bawat salita. Isulat ang mga ito sa inyong sagotang papel. Kalamidad, bagyo, polusyon. Naalala pa ba ninyo ang tekstong ang bagyo? Ano nga ulit ang bagyo ayon sa teksto? Saan o tuwing kailan kayo nakakarinig ng ganitong balita? Ngayon naman ay may ipababasa akong ulat panahon sa inyo. Basahin ninyo ito ng may pag-unawa. Isang malakas na bagyo ang inaasahang tatama sa kalupaan ng Visayas ngayong Nobyembre 24, araw ng Lunes. Walang pasok sa lahat ng antas sa bayan ng Gandara sa Samar dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Inaasahan din ang pagbahang dala ng shear line. Ang shear line ay tumutukoy sa isang hangganan o linya kung saan nagkakaroon ng pagbabago sa bilis o direksyon ng hangin na nagdudulot ng pagkakaiba sa presyon sa atmosfera. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat at manatiling nakatutok sa pinakabagong balita dulot ng bagyo. Tungkol saan ang ulat panahon? Ano ang paksa ng ulat panahon? Ano-ano ang mangyayari dahil sa pagdating ng malakas na bagyo? Ano ang dapat gawin sa pagdating ng bagyo? Ano-ano ang maaaring mangyari sa pagdating ng malakas na bagyo? Kung ang bagyo ay inaasahang darating pagkatapos ng 15 oras, anong oras ito darating kung ngayon ay 5:00 ng umaga? Ang pangunahing ideya ay ang paksa sa isang teksto at ang suportang detalye ay ang mga pangungusap na umaayon o sumusuporta sa paksa o pangunahing ideya. Upang mas mapalalim natin ang pag-unawa sa teksto, basahin natin ang ulat panahon at sagutin ang mga tanong. Simula na ng tag-araw, sobrang init at alinsangan ang nararamdaman ng lahat. Inaasahan din ang pagkalat ng sakit na may kaugnayan sa sobrang init, gaya ng sore eyes, nose bleeding, pagsusuka
at pagtatae. Pinapayuhan ng kagawaran ng kalusugan ang publiko na umiwas sa heat stress at uminom ng sapat na tubig. Tungkol saan ang balita? Ano daw ang mararamdaman ng lahat sa pagsisimula ng tag-araw? Ano naman ang inaasahan dahil sa sobrang init ng panahon? Anong payo ang nabanggit upang maiwasan ang epekto ng sobrang init ng panahon? Ikalawang ulat panahon. Ayon sa ulat, ang kagubatan ng Pilipinas ay patuloy na nagbubunga ng malawakang deforestation o pagkawasak ng kagubatan. Ang pagkaubos ng kagubatan ay may malawak na epekto sa kapaligiran at ekosistema ng bansa. Ito ay nagreresulta sa pagkawala ng biodiversity at pagkasira ng tahanan ng mga espesyal na halaman at hayop. Bukod dito, ang deforestation ay nangangahulugang pagkawala rin ng mga ecosystem services na ibinibigay ng mga kagubatan tulad ng pagtanaw ng carbon dioxide at paglaban sa global warming. Ano ang paksa o pangunahing ideya ng ulat panahon? Ano-anong pangungusap ang nag-uugnay sa paksa? Ano-ano ang epekto ng deforestation? Ano-ano ang dahilan ng deforestation? Ano-ano ang maaaring gawin upang maiwasan ang epekto ng deforestation? Ano ang paksa o pangunahing ideya ng ulat panahon? Ano-anong pangungusap ang sumusuporta sa paksa o sa pangunahing ideya? Isulat ang iyong sagot sa titik A, B at C. Basahin at suriin ang teksto. Tukuyin ang pangunahing ideya sa teksto at ang mga suportang ideya nito. Gawin ng may kahusayan ang gawain para sa bawat grupo. Ang Pilipinas. Sagana ang Pilipinas sa likas na yaman at malaki ang pakinabang na nakukuha ng ating bansa mula rito. Maraming Pilipino ang kumikita mula sa direktang paggamit ng mga likas na yaman tulad ng pagtatanim at pangingisda. Ito rin ang pinagmulan ng mga hilaw na materyales na ginagamit sa pagbuo ng mga produkto sa iba't ibang paggawaan o pabrika. Para sa unang pangkat, paawit ninyong ibahagi ang sagot sa kaklase. Ikalawang pangkat, patulan ninyong ibahagi ang sagot sa kaklase. Ikatlong pangkat, ibahagi ang inyong sagot habang sumasayaw. Ang rubrics na ito ay gagamitin sa pagmamarka ng inyong gawain. Irarap ko ang aking tanong at irarap naman ninyo ang inyong sagot. Ano ang iba pang tawag sa pangunahing ideya? Ang iba pang tawag sa pangunahing ideya ay paksa. Ano ang iba pang tawag sa suportang detalye? Ang isa pang tawag sa suportang detalye ay suportang pangungusap. Para sa inyong pagtataya, tukuyin ang paksa o pangunahing ideya sa teksto at ang suportang pangungusap o detalye nito. Isulat ang pangunahing ideya sa loob ng bilog at ang suportang detalye sa parisukat. Unang bilang, maraming masamang epekto hindi lang sa kapaligiran kundi pati na rin sa mga tao ang climate change. Isang palatandaan nito ng global warming o pag-init ng temperatura ng mundo. Nagdudulot ito ng sakuna kagaya ng heatwave, baha, malalakas na bagyo at tagtuyot. Nagdudulot din ito ng pagkakasakit at pagpakamatay ng mga tao, hayop at mga halaman. Ilan sa mga sakit na maaaring lumaganap ay mga sakit dala ng tubig o pagkain, gaya ng cholera. Ang iba pang sakit na dulot nito ay pagtatae at mga sakit na dala ng mga insekto, lamok tulad ng malaria at dengue, at sakit na dala ng daga gaya ng leptospirosis.
Ano ang paksa o pangunahing ideya ng teksto? Ang climate change ay may masamang epekto sa kapaligiran at sa kalusugan ng tao. Ang mga suportang detalye sa paksa, isa sa mga palatandaan ng climate change ay global warming o pag-init ng mundo. Nagdudulot ito ng sakuna tulad ng heatwave, baha, malalakas na bagyo at tagtuyot. Nagdudulot din ito ng pagkakasakit at pagkamatay ng mga tao, hayop at halaman. Lumalaganap ang mga sakit dala ng tubig o pagkain, gaya ng cholera. Nagdudulot ito ng pagtatae, malaria, dengue at leptospirosis. Nagkakaroon ng suliranin sa solid waste sa bansa. Dahil sa iba't ibang dahilan, marami ang walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Marami ang nagtatapon ng basura mula sa tahanan kung saan-saan. Tone-toneladang basura ang itinatapon sa mga ilog, estero, kalsada at bakanteng lote na lalong nagpapalala sa pagbaha at paglaganap ng mga insekto na nagdudulot naman ng iba't ibang sakit. Ano ang paksa o pangunahing ideya ng teksto? Mahusay, ang suliranin sa solid waste ay lumalala dahil sa kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Ano-anong pangungusap ang sumusuporta sa paksa o sa pangunahing ideya? Marami ang walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Marami ang nagtatapon ng basura mula sa tahanan kung saan-saan. Tone-toneladang basura ang itinatapon sa mga ilog, estero, kalsada at bakanteng lote na lalong nagpapalala sa pagbaha at paglaganap ng mga insekto na nagdudulot naman ng iba't ibang sakit. Dahil tapos na natin ang mga gawain, panahon na para sumakay sa kabayo. Tumayo at umakto na parang nakasakay sa kabayo. Gawin ito sa loob ng 1 minuto habang tumutugtog ang musikang Pitong Gatang. Para sa inyong takdang aralin, isulat sa loob ng tatsulok ang paksa o pangunahing ideya sa teksto at ang mga suportang detalye sa parihaba. Gawin ito sa sagutang papel. Narito ang teksto. Ang pagsabog ng bulkan ay mapanganib. Maaaring maglabas ito ng asido, gas, bato at abo sa hangin. Ang lava o kumukulong putik at pangalabi ay maaaring dumaloy ng hanggang 100 milya bawat oras na sumisira sa lahat ng bagay sa kanilang dinadaanan. Para sa ikatlong araw, pagbibigay ng konklusyon, patalastas. Magandang buhay mga bata! Kumusta kayo? Pinag-aralan natin kahapon ang pagtukoy sa paksa, pangunahing ideya at sumusuportang detalye. Maaari ba ninyong ibahagi ang ilan sa inyong mga natatandaan? Mga bata, mayroon tayong larawan ng isang nayon na nagdiriwang ng pista. Ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tuwing kailan ninyo ito nakikita? Ano ang tawag sa pista sa inyong lugar? Mga bata, tayo ay magkakaroon ng pagdiriwang sa dulo ng aralin. Para makarating tayo roon, kailangang unawain ninyo ang tekstong babasahin upang magawa ninyo ang mga nakatakdang gawain. Handa na ba kayo? Suriin natin ang mga salita. Magbigay kayo ng mga salitang may kaugnayan dito. Magbigay ng 3 salitang may kaugnayan sa salita. Isulat ang mga ito sa iyong sagutang papel. Pista, mahusay, ito ay maaaring banderitas, masaya, at karakol. Ano-ano ang mga gawain sa inyong lugar tuwing pista? Ang bawat relihiyon ay may kanya-kanyang pagdiriwang na kailangang igalang ng bawat isa. Mga bata, ngayong araw ay magbabasa tayo ng teksto tungkol sa pista o pagdiriwang. Ngunit bago tayo tumungo sa pagbabasa ng teksto, ay hanapin muna natin ang kabaliktarang kahulugan ng mga salita. Ikinahiya,
lokal, taghirap, baliwala, hindi, pinupuntahan. Narito ang mga pagpipilian: ipinagmamalaki, mahalaga, dinarayo, turista, masagana. Basahin natin ang teksto. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging relihiyoso at pagkahilig sa kasiyahan. Dahil dito, hindi nakakapagtaka kung bakit ang Pilipinas ay maraming kapistahang ipinagdaraos at ipinagmamalaki. Kabilang ang pagdiriwang ng kapistahan ang isa sa mga inaabangan at iginagalang na selebrasyon sa bansa. Ito ay kadalasang dinarayo ng mga lokal at banyagang turista. Tuwing pista, hindi mawawala ang masaganang pagkain, masayang tugtugin, prosesyon, sayawan, palaro at paligsahan. Isa sa mga paligsahang isinasagawa ay ang pagsayaw ng katutubong sayaw para sa pista sa nayon. Anong pagdiriwang ang pinag-usapan sa teksto? Sino-sino ang dumarayo sa isang lugar upang makiisa sa pagdiriwang ng pista? Ano-ano ang hindi nawawala tuwing pista? Dapat bang ipagmalaki ang pagdiriwang ng pista sa ating mga lugar? Mga bata, ano-ano ang iba pang ginagawa ninyo sa inyong lugar tuwing pista? Narito ang isang patalastas. Ano? Pagsayaw ng katutubong sayaw. Sino? Mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Saan? Bulwagan ng Naga City, Camarines Sur. Kailan? Ika-20 ng Enero, 2025. Paano? Makipag-ugnayan kay Binibining Rosenda Bolina sa numerong 0916-123-4567. Tungkol saan ang patalastas? Sino-sino ang maaaring sumali sa paligsahan? Kailan ito gaganapin? Saan ito gaganapin? Kanino makikipag-ugnayan ang mga nais sumali? Makikita sa patalastas na ikatlong baitang ang maaaring sumali. Nais makibahagi ni Andre, ngunit siya ay nasa ikalimang baitang na. Maaari ba siyang sumali? Ano ang konklusyon mo rito? Bakit? Suriin ang teksto sa ibaba. Tukuyin ang inyong konklusyon dito. Gawin ng may kahusayan ang nakatakdang gawain sa bawat grupo. Unang pangkat, nakita ni Celo si Ginang Agnes na maraming bitbit na libro. Dali-dali siyang lumapit dito, iniabot ang kanyang kamay upang ipahayag ang inyong konklusyon sa pamamagitan ng pagbabalita. Ikalawang pangkat, kinuha ni Tyra ang kanyang libro, lapis at kwaderno. Inilapag niya ito sa mesa at naghanda siya sa pagbabasa ng kanyang aralin. Ano kaya ang gagawin ni Tyra? Isadula ang inyong konklusyon. Para sa ikatlong pangkat, inihanda ni Ana at Alex ang kanilang laruan, gaya ng manika, baril-barilan, munting bahay at laruang sasakyan. Ihayag ang inyong konklusyon sa pamamagitan ng pagsasadula ng walang tunog. Mga bata, ang aking mga tanong ay ipapahayag ko ng pabalita. Sagutin naman ninyo ito ng pabalita. Handa na ba kayo? Paano ninyo matutukoy ang konklusyon ng isang teksto? Matutukoy natin ang konklusyon sa bawat teksto sa pamamagitan ng mga ebidensya na mag-uugnay dito. Balik sa iyo. Magbigay kayo ng mga halimbawa ng ebidensya sa paksang sasabihin. Pista sa nayon, masayang pagdiriwang, banderitas, patron, magalang na bata, gumagamit ng po at opo, nagmamano, iginagalang ang paniniwala ng iba. Para sa inyong pagtataya,
Sa pamamagitan ng mga ebidensyang ibinigay, tukuyin ang konklusyon sa bawat teksto. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Maagang gumising si nanay at tatay upang bumili ng isda, karne at gulay. Magkasama silang naglalakad na may dalang basket at listahan ng mga bibilhin. A. Pupunta sila sa simbahan. B. Pupunta sila sa palengke. C. Pupunta sila sa palaruan. Si Nena at B-Boy ay nagbihis na ng kanilang uniforme. Pagkatapos nilang kumain ay tumungo na sila sa paaralan upang mag-aral. A. Sina Nena at B-Boy ay mga pulis. B. Sina Nena at B-Boy ay mga guro. C. Sina Nena at B-Boy ay mga mag-aaral. Si Aling Magda ay isa sa nangangalaga ng katahimikan at kaayusan sa aming lugar. Isa rin siya sa nagpapatupad ng batas, nag-imbestiga ng mga krimen at pagbibigay ng proteksyon sa publiko o madla. A. Si Aling Magda ay isang doktor. B. Si Aling Magda ay isang pulis. C. Si Aling Magda ay isang karpintero. Ang pangalan ng aking alaga ay Tanggol dahil siya ang nagsisilbi naming bantay, lalo na tuwing gabi. Mahilig siya sa mga buto. Lagi niyang hinahabol si Mingming, ang pusa ng aming kapitbahay. A. Si Tanggol ay isang aso. B. Si Tanggol ay isang pusa. C. Si Tanggol ay isang kambing. May mga handa sa aming mesa tulad ng cake, pansit, fried chicken at juice. Pagkatapos nila akong kantahan ay pinahihipan nila sa akin ang kandila na nasa cake. A. Bagong taon. B. Kaarawan. C. Pista. Dahil nagawa ninyo ng may kahusayan ang mga gawain, tayo ngayon ay magdiriwang. Tumayo, sumayaw sa saliw ng masayang musika. Para sa inyong takdang aralin, tukuyin ang konklusyon sa teksto sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Maipapakita ang pagmamahal sa mga magulang sa pamamagitan ng pag-aalaga at pangangalaga sa kanila. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawaing bahay, pag-aasikaso ng kanilang mga personal na pangangailangan at pagbibigay ng atensyon sa kanilang kalusugan at kagalingan. Para sa ika-4 na araw, pagtukoy sa mensahe ng teksto, balita. Magandang buhay mga bata, kumusta kayo? Pinag-aralan natin kahapon ang pagbibigay ng konklusyon. Maaari ba ninyong ibahagi ang ilan sa inyong mga natatandaan? Mga bata, mayroon tayong mga nakapaskil na larawan. Suriin ang mga ito. Ano-ano ang ipinahihiwatig ng bawat larawan? Mga bata, ngayong araw tayo ay maglalaro. Subalit, bago iyon ay kailangan muna nating gawin ang mga itinakdang gawain. Handa na ba kayo? Suriin ang mga salita sa ibaba. Tukuyin ang kasalungat o kabaliktarang salita nito sa loob ng kahon. Gawin ito sa sagutang papel. Tahimik, masaya, nagkakalat, magulo, kaniya-kanya. Maingay, maayos, naglilinis, sama-sama, masaya. Pagkatapos nating ibigay ang kasalungat ng mga salita, gamitin natin ang mga ito sa pagbuo ng mga pangungusap. Tungkol sa pagiging magalang ang dapat na diwa ng pangungusap. Halimbawa, ang mga bata ay pumasok ng tahimik sa loob ng simbahan upang magdasal. Ito ay nagpapakita ng paggalang sa simbahan. Mga bata, suriin natin ang mga ideya. Tukuyin ang nais ipahayag o mensahe ng teksto sa bawat pangungusap. Tuklas talino.
Tukuyin ang nais ipahayag o mensahe ng teksto sa bawat pangungusap. Isulat ang mga ito sa iyong sagutang papel. Tuwing pista, ang mga tao, babae man o lalaki, ay nagtutulungan sa paghahanda ng mga pagkain tulad ng suman, halaya, at sara at iba pang kakanin. A. Nagtutulungan ang mga tao sa paghahanda ng pagkain. B. Ang suman, halaya at sara ay ang pangunahing handa tuwing pista. Tuwing araw ng pista, ang mga tao ay maagang gumigising upang maglinis ng bakuran at maghanda ng pagkain. A. Gumigising ng maaga ang mga tao tuwing pista upang kumain. B. Gumigising ng maaga ang mga tao tuwing pista upang paghandaan ito. Idinaraos ang mga piyestang ito dahil sa iba't ibang kadahilanan, tulad ng pagpapasalamat sa kanilang patron sa masaganang ani, paggunita sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan o di kaya ay pagbibigay parangal sa mga kapanganakan o kamatayan ng kanilang santong patron. A. May iba't ibang dahilan ng pagdaraos ng pista. B. Nagdaraos ng pista upang magsaya. Ngayon naman ay may ipapabasa akong balita sa inyo. Basahin ninyo ito ng may pag-unawa. Nagtipon-tipon ang mga tao sa plaza ng Barangay Alegria para sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Judas Tadeo. Dinaluhan ito ng mga pari, madre, matatanda, kabataan at maging mga batang musmus pa lamang. Isang malaking pagdiriwang ito bilang paggunita sa isang mahalagang araw, karaniwang sa kaarawan ng patron ng baryo o bayan. Naging bahagi ng pagdiriwang ang prosesyon, parada, paligsahan at palaro, sayawan, kainan at pagnonobena sa ngalan ng patron na ipinagdiriwang. Ano ang paksa o pinag-uusapan sa teksto? Sino ang may kaarawan tuwing pista? Ano-ano ang mga ginagawa tuwing pista? Ano kaya ang mensahe ng teksto sa nagbabasa nito? Upang mas mapalalim natin ang pag-unawa sa teksto, basahin natin ang teksto at tukuyin ang mensahe nito. Para sa bilang 3, tandaan ang pagtulong ng 6 hanggang 8 oras ay Para sa bilang 3, tandaan ang pagtulog ng 6 hanggang 8 oras ay isa lamang sa mga paraan na makakatulong sa paglaki mo. Kung hindi ka kasing tangkad ng iba, hindi ibig sabihin na kulang ka sa tulog. Maaaring nasa genes mo ito at hindi ito masama. Isa ito sa mga natural na katangian ng pagiging Pilipino. Para sa bilang 4, ulitin ang tamang pagkakasunod-sunod ng paghuhugas ng kamay. Siguraduhing tama ang bawat hakbang mula simula hanggang sa dulo. Basahin ang teksto at tukuyin ang mensahe nito. Ang nakahahawang sakit ay maiiwasan kung iba yung pag-iingat ay isaalang-alang, magsuot ng face mask at palaging maghugas ng kamay. A. Maglinis ng paligid upang makaiwas sa sakit. B. Mga dapat isaalang-alang sa pag-iwas sa sakit. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang B. Iwasan ang pag-inom ng makukulay at nakalatang inumin. May kemikal kasi ito na makakasama sa ating katawan. A. Pag-iwas sa inumin na nasa lata. B. May kemikal na makikita sa inumin na nasa lata. Tama, ang sagot ay letrang A. Ang isang bata ay kailangang matulog ng 6 hanggang 8 oras. Makatutulong ito sa kanyang paglaki. A. Kahalagahan ng tamang oras ng pagtulog. B. Mabilis na paglaki ng bata. Tama,
Ang sagot ay letrang A, kahalagahan ng tamang oras ng pagtulog. Paraan ng tamang paghugas ng kamay. Basain ng tubig ang kamay at sabunin ito ng maigi. Kuskusin ang kamay ng 20 segundo. Banlawan ang kamay ng malinis na tubig. Patuyuin ang kamay gamit ang malinis na bimpo. A. Wastong paghuhugas ng kamay. B. Wastong paggupit ng kuko. Tama, ito ay letrang A, wastong paghuhugas ng kamay. Ang pagkain ng gulay ay makatutulong upang manatiling malakas ang ating katawan. Nakatutulong din ito upang maiwasan natin ang mga sakit at karamdaman. A. Tamang pagkain ng gulay. B. Mga benepisyo sa pagkain ng gulay. Tama, ito ay letrang B, mga benepisyo sa pagkain ng gulay. Para sa inyong pangkatang gawain, masasabing magalang ang isang bata kung siya ay nagmamano sa nakatatanda, gumagamit ng po at opo sa pakikipag-usap, iginagalang ang paniniwala ng iba. Ano ang mensaheng nais iparating ng teksto? Unang pangkat, sabihin ang mensahe sa pamamagitan ng pag-arte, pagsasadula dito. Sabihin ang mensahe habang kumakandirit. Ikatlong pangkat, sabihin ang mensahe ng patula. Mga bata, nais kong sagutin ninyo ang aking mga katanungan na parang kayo ay isang makata. Isang katanungan ang nais kong masagot. Paano nga ba matutukoy ang konklusyon? Dapat muna ay iyong suriin ang mensahe ng teksto at nais iparating sa atin. Para sa pagtataya, tukuyin ang mensahe ng bawat pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Ang paggamit ng cellphone ay may masamang epekto sa kalusugan. Maaaring magdulot ito ng pangangati at panlalabo ng mata. Ang liwanag nito ay maaari rin na makapagpababa ng melatonin levels sa ating mga utak. Dahilan kaya ang ilan ay hindi agad nakakaranas ng pagkaantok. A. May masamang epekto ang sobrang paggamit ng cellphone sa kalusugan. B. Ang paggamit ng cellphone ay masama sa tao. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang A. Ang pagsisipilyo ay nakakatulong ng malaki upang maiwasan ang pagkasira ng ngipin. Kasabay nito ay kailangan ding sipilyuhin ang dila at ngala-ngala upang maiwasan ang mabahong hininga. A. Kahalagahan ng mabahong hininga. B. Kahalagahan ng pagsisipilyo ng ngipin. Tama, ang sagot ay letrang B, kahalagahan ng pagsisipilyo ng ngipin. Ang pagkain ng gulay araw-araw ay mahalaga para sa kalusugan. Nagbibigay ang mga ito ng mahalagang bitamina, mineral at iba pang mga nutrisyon tulad ng mga antioxidant at hibla. Patuloy na ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong kumakain ng hindi bababa sa 5 servings ng gulay sa isang araw ay may pinakamababang panganib ng maraming mga sakit, kabilang ang cancer at sakit sa puso. A. Pagdagdag ng timbang sa sobrang pagkain ng prutas at gulay. B. Kahalagahan ng pagkain ng prutas at gulay. Tama, ang sagot ay letrang B. Nakakatulong ang pag-ehersisyo sa pagkakaroon ng tamang timbang, ng mainam na hubog ng katawan, at pagpapahalaga sa sarili ng isang tao. A. Nagagawa ng pag-ehersisyo sa katawan. B. Tamang paraan ng pag-ehersisyo. Mahusay, ang sagot ay letrang A. Nagagawa ng pag-ehersisyo sa katawan. Dahil nagawa natin ang mga itinakdang gawain, tayo ay maglalaro. Kayo ay maglaro ng pitik bulag o maibataya ng 2 minuto. Para sa inyong takdang aralin, isulat sa sagutang papel
ang mensahe ng teksto sa ibaba. Totoong simbolismo lamang ng ating bansa ang bandila at maging ang ating pambansang awit. Ngunit, mas malalim pa ang halaga nito sa atin. Bilang paggalang dito, kailangang tumayo ng tuwid at ituon ang paningin sa watawat. Ilagay ang kanang kamay sa dibdib, buong pusong umawit ng lupang hinirang.